Sa video na ito, matutunghayan natin ang kwento ni Liza, isang college student na may kakaibang salamin na tila may kakayahang ipakita ang mga mangyayari sa hinaharap. Sa simula, tila simpleng pamanang salamin lang ito, ngunit unti-unti itong nagiging bintana sa mga nakakakilabot na pangyayari na tila hindi maipaliwanag. Isang janitor ang madalas niyang nakikita sa salamin na may masamang balak. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay isang misteryosong matandang babae na tila nagmamanipula ng mga pangyayari. Paano nga ba haharapin ni Liza ang mga banta ng salamin at ang nakatagong katotohanan sa likod ng mga ito? Hello po, ako po si Liza, isang college student. May kwento po ako na nangyari sa akin nung second year college ako. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero sa tingin ko ay may katangian ako na wala sa ibang tao. Hindi naman po ako nag-iisang may ganitong kakayahan, pero bihira lang ang may ganito. Nung second year college ako, ay may nakuha akong salamin na may kakaibang katangian. Yung salamin na yon ay nakuha ko sa isang kamag-anak na hindi ko naman kilala. Bigla na lang dumating sa bahay namin yung salamin at sabi ni mama ay minana pa raw yon sa lola niya. Hindi ko na inalam kung bakit sa akin napunta yung salamin. Ang importante ay meron akong malaking salamin sa kwarto ko sa dorm. Yung salamin na yon ay may kakaibang katangian. Una kong napansin yon nung isang gabi na nag-aaral ako. Nagulat ako kasi nakita ko sa salamin na may parang video na nagpe-play. Yung video ay ako na natutulog sa kama ko. Tapos biglang pumasok sa kwarto ko yung janitor namin sa dorm. May hawak siyang kutsilyo at dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Nung makita ko yon ay agad akong tumayo at sinara yung pinto. Nilak ko yon at nilagyan ng harang, pero wala naman pumasok sa kwarto ko. Kinabukasan ay nagkwento ako sa mga kakilala ko sa dorm. Sabi nila, baka raw pagod lang ako kaya nag-hallucinate ako. Pero hindi ako tumigil sa pag-iisip tungkol sa nangyari. Sinubukan kong alamin kung saan galing yung salamin. Nung malaman ko na sa lumang bahagi ng dorm namin yun galing, ay nagkaroon ako ng ideya. Pumasok ako sa lumang bahagi ng dorm na hindi na ginagamit. Madumi na yung lugar na yon at ang daming mga gamit na nakatambak. Sa isang kwarto ay nakakita ako ng mga larawan. Mga larawan yun ng mga estudyante na parang nagdurusa. Hindi ko alam kung bakit may mga ganoong larawan doon. Nagdagdag lang yun sa mga tanong ko. Saan galing yung salamin? Ano yung mga larawang yun? Ano ba ang tinatago ng dorm na ito? Isang gabi na naman na nag-aaral ako ay nakita ko na naman yung video sa salamin. Pero iba na yung eksena. Nakita ko na naman yung janitor na pumasok sa kwarto ko. Pero sa pagkakataong ito ay wala na ako sa kama. Hinahanap niya ako sa ilalim ng kama, sa banyo at sa cabinet. Nung hindi niya ako makita ay umalis na siya. Sa puntong yun ay naisip ko na baka may mangkukulam na nagpapakita sa akin ng mga bagay na mangyayari pa lang sa hinaharap. At hindi ako nagkamali. Isang gabi na natutulog ako ay nagising ako sa pagbukas ng pinto. Nakita ko na naman yung janitor na may dalang kutsilyo, pero dahil nakita ko na yun sa salamin, ay nakapaghanda ako. Nagtago ako sa cabinet at doon naghintay. Nung makalabas na yung janitor ay nilock ko na yung pinto. Kinabukasan ay nag-report ako sa may-ari ng dorm tungkol sa nangyari. Pero sabi nila ay imposibleng gawin yun ng janitor dahil matagal na raw itong nagtatrabaho sa kanila. Hindi ako naniwala at nagdesisyon ako na umalis na lang sa dorm na yon. Pero bago ako umalis ay may nakita na naman ako sa salamin. Nakita ko yung janitor na pumasok na naman sa kwarto ko, pero wala na ako sa kama. Sa pagkakataong yon ay may nakita ako sa likod ng janitor. Isang matandang babae na nakasuot ng itim na damit. Nakatitig lang siya sa janitor na parang minamanipula niya ito. Nakita ko rin yung babaeng yon sa mga anino ng ilaw sa labas. Nakatayo siya sa likod ng janitor. Kaya naisip ko na baka siya nga ang may kagagawan ng lahat. Nung makalabas na yung janitor, ay nilock ko na yung pinto.
pero nagulat ako nung makita ko na naman yung video sa salamin. Pero sa pagkakataong yon ay iba na naman yung eksena. Nasa kama ako at natutulog. Pumasok na naman yung janitor pero wala na yung matandang babae. Sa puntong yon ay naguluhan na ako. Ano ba talaga ang totoo? Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Yung salamin ba o yung janitor? Nung makalabas na yung janitor, ay nilak ko na naman yung pinto at natulog na. Pero hindi ako mapakali. Kaya naman naisip ko na baka yung matandang babae na nakita ko sa salamin ay nagpapakita sa akin ng mga bagay na hindi ko dapat makita. Baka isa siyang mangkukulam na may gustong mangyari sa akin. Baka gusto niyang mamatay ako sa kamay ng janitor na yon. Pero bakit? Ano bang kasalanan ko sa kanya? Ilang araw ang lumipas at wala na naman akong nakita sa salamin. Naging mapagmatsyag lang ako sa lahat ng bagay. Pero isang gabi ay nagpakita na naman yung matandang babae. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na yung janitor ang nakita ko sa salamin, kundi ako na natutulog sa kama ko. Sa likod ko ay nakatayo yung matandang babae. Nakatitig siya sa akin at may sinasabi siya na hindi ko marinig. Bigla na naman akong kinabahan, baka may masamang mangyayari sa akin. Pero ilang araw ang lumipas ay wala namang nangyari. Kaya naisip ko na baka tinatakot lang ako ng matandang yon. Pero isang gabi ay nagulat ako sa nakita ko sa salamin. Nakatayo na naman yung matandang babae sa likod ko. Pero sa pagkakataong yun ay may sinabi siya na narinig ko. Sabi niya ay may mangyayaring sunog at nakita ko na naman yung video sa salamin. Naglalagablab sa apoy yung buong kwarto ko. Sumisigaw ako at humihingi ng tulong. Pero walang nakakarinig sa akin. Natakot ako sa nakita ko pero naisip ko na baka tinatakot lang ako ng matandang yon. Kaya hindi ko na lang pinansin. Pero isang gabi ay nagising ako sa amoy ng nasusunog. Pagtingin ko sa paligid ay naglalagablab na sa apoy yung buong kwarto ko. Hindi ako makahinga at hindi ako makagalaw. Para bang may pumipigil sa akin. Nagsisigaw ako pero walang nakakarinig sa akin. Nung magising ako ay nasa ospital na ako. Sabi ng mga doktor ay naagapan daw yung sunog at ako lang ang nasaktan. May estudyante raw na nagising sa sunog at agad na tumakbo palabas. Pero bago siya makalabas ay narinig niya raw ako na humihingi ng tulong. Kaya nasabi niya sa mga bumbero na nasa loob pa ako. Kung hindi raw dahil sa kanya ay baka natupok na ako ng buhay. Pero sabi ko sa kanila ay hindi yun ang nangyari dahil ako ang unang nagising sa sunog. At wala akong narinig na nagsisigaw kundi ako lang. Pero hindi na ako nakipagtalo pa. Ang importante ay nakaligtas ako. Pero ang nakakalungkot ay yung estudyante na nagising sa sunog ay namatay. Siya raw yung nagsabi sa mga bumbero na nasa loob pa ako. Pero ang totoo ay ako ang unang nagising sa sunog at wala akong narinig na nagsisigaw kundi ako lang. Kaya ang naisip ko ay baka yung matandang babae na nagpapakita sa akin sa salamin ay sinumpa ako at yung estudyante na yon. Kaya pareho kaming nagising sa sunog. Pero dahil sa sumpa niya ay hindi ako makagalaw at hindi ako makahinga. Kaya hindi ako nakalabas. Pero dahil sa kanya ay naligtas ako. Pero yung estudyante na yon ay namatay dahil sa akin. Hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako na baka may magpakita na naman sa salamin na yon at baka hindi ko na naman maiwasan ang mangyayari. Pero hindi ko naman maiiwan yung salamin na yon. Dahil sa tingin ko ay yun na lang ang natitirang paraan para malaman ko ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Sa kwento ni Liza, natutunan natin na ang pag-usisa sa mga misteryo ay may kaakibat na panganib. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, tandaan, baka ang susunod na salamin na makita mo ay may sariling kwento rin.